Magandang umaga po sa bawat isa. Samahan niyo po muna akong pakinggan ng sinasabi sa Romans chapter 11 verse 33 hanggang sa mga sumusunod. Ayan, sabi po dito, "O the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgment and His ways past finding out. For who hath known the mind of the Lord, or who hath been His counselor, or who hath first given to Him, and it shall be recompensed unto Him again." 36, "For of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen." Tayo po ay manalangin. Panginoon, isang magandang umaga po ang aming bati sa iyo sa araw na ito, at kami po ay lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin upang ikaw ay aming papurihan, sambahin, dakilain dito sa iyong lugar, sa karidad, Panginoon. Salamat, Lord, dahil tunay kang dakila, tunay kang tapat, tunay na patuloy naming nararanasan ang iyong pagmamahal at biyaya sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil sa kabila po ng aming mga pagkukulang, ng aming mga pagkakamali laban sa iyo, hindi mo kami iniwan ni pinabayaan man, at tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon. Sa mga oras pong ito, kami po ay lumalapit, dumudulog sa iyong harapan, sa iyong trono dyan sa langit, Panginoon, at tumihingi ng kapatawaran sa amin pong mga nagawang kasalanan, Panginoon. Mga bagay na aming sinuway, mga bagay na alam naming makakasakit sa iyo pero patuloy naming nagagawa, Panginoon. Patawarin mo po kami, at minsan pa pagkalooban mo kami ng pagkakataon na sumamba sa iyo, na makalapit sa iyo dyan sa trono mo sa langit, Panginoon. Pagkalooban mo po kami ng isang pusong handang sumunod sa iyo, handang sumamba sa iyo at makinig sa salita mo, Panginoon. Amin pong dalangin sa umagang ito, pagtubayan mo po kami sa aming gagawin pagsamba, pagpupuri, pag-aawitan sa iyo, Lord God. Basbasan mo po at pagpalain ang aming praise and worship team sa kanila pong pangunguna sa umagang ito, Panginoon. Maging ang daloy ng programa, ikaw po ang patuloy na magkaloob ng karunungan sa mga leader mo na tatayo dito sa unahan, maging sa maghahatid po ng mensahe aming mapapakinggan. Ikaw po ang patuloy na magpala, Panginoon. At sa aming patuloy na pagsamba, ikaw ang madakila, ikaw ang makita at mahayag sa aming mga buhay, Panginoon. And as we continue worshiping you in this place, Lord God, tunay nga na mapangitigan namin at manuwalhati namin ang iyong ngalan, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. My voice, I lift my praise to you. I lift my hands, I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. Hallelujah. Truly that only you will I adore, Panginoon. Let's continue to sing. Let's lift our voice. I lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hand, I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than
glorify my Lord. Only you will I serve, for the world will fade away. Still my soul to you remains. Only you will I adore. Yes, truly you are, Panginoon, our everlasting God. Thank you for giving us always a new song in our mouths, Lord. Love you always. Continue to declare. Oh, I love you always. We love you, Lord. Oh, I love you always. Oh, I love you always. Sing. Oh, I love you always. 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 Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve, for the world will fade away. Still my song to you remain. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve, for the world will fade away. Till my soul to you remains, only you will I adore. Only you will I adore. Only you will I adore. Amen. Let's continue to sing the Lord. Let's declare, He is our King of Majesty. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. Let's declare, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever again, my praise is to you. Sing once again. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. You are the King of Majesty. I have one desire,
just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. Truly, you are a King of majesty, Panginoon. You are the Savior of this world. Nothing can ever compare to you, Lord. Let's continue to declare, He is the King of majesty. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to Jesus. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. Truly, you are the King of majesty, Panginoon. This world will fade away, but still our soul and song to you will always remain, Panginoon. Truly, Panginoon, you are the Alpha and the Omega. You are there before and after, Panginoon. You will always be there, Lord God. Right then, now, and forever, Panginoon. Let's continue to sing to the Lord. This is actually a new song, declaring that, Lord Jesus Christ, you always will be the God of our hearts, Lord. You are the one, Panginoon. You are the one. We will praise with all our hearts, Lord. Let's sing the song na may panalangin sa ating puso, declaring that God, you are the one na dapat mapapurihan sa mga buhay. Listen. You are the one, creation obeys when you speak. Dark turns to light, death comes to life. Jesus, when you breathe, so you are the one, calming the wind and the waves. You make a way, your promise remains. God, you never change. You were, you are, you always will be God alone, seated on the throne, King of all majesty. You reign in victory. You were, you are, you always will be God alone, seated on the throne. Jesus be glorified forever.
The lion who rose from the grave, the stone rolled away. You overcame. You're worthy of all praise. You were, you are, you always will be God alone, seated on the throne, King of all majesty. You reign in victory. You were, you are, you always will be God alone, seated on the throne. Jesus be glorified, forever lifted high. You were, you are, you always will be God alone, seated on the throne, King of all majesty. You reign in victory. You were, you are, you always will be God alone, seated on the throne. Jesus be glorified, forever lifted high. Hallelujah. Truly you were, you are, you always will be God, in the beginning and also in our present and our future, Panginoon. As far as the east is from the west, our God, you are great, Panginoon. All the glory belongs to you, Lord. All the glory is yours. All the glory is yours. Now and forevermore, all the glory is yours. Declare. All the glory is yours. All the glory is yours. Now and forevermore, all the glory is yours. All the glory belongs to you, Lord. All the glory is yours. All the glory is yours. Now and forevermore, all the glory is yours. All the glory. All the glory is yours. All the glory is yours. Now and forevermore, all the glory is yours. Sing one more time. All the glory belongs to you, Lord. All the glory is yours. All the glory is yours. Now and forevermore, all the glory is yours. Yeah. You always will be God alone, seated on the throne, King of all majesty. You reign in victory. You were, you are, you always will be God alone, seated on the throne. Jesus be glorified, forever lifted high. You were, you are, you always will be God
yours. All the glory is yours. Now and forevermore, all the glory is yours. All the glory is yours. Let's declare. All the glory is yours. Now and forever. Now and forevermore, all the glory is. Let's sing once again. All the glory is yours. Let's declare. All the glory is yours. All the glory is yours. Hallelujah. Now and forevermore, all the glory is yours. Yes, Lord God, as we continue to worship you, Lord God, give us a heart na tanging desires to glorify, Lord. Yes, Lord God. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So once again, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Yes, Heavenly Father, here I am to worship. Here I am to bow. Yes, Sir God, hear our hearts, Panginoon. Worshiping you with all our hearts. You're my God. You're the only God, Panginoon. Altogether lovely. Thank you for loving us, Panginoon. Altogether worthy. Altogether wonderful to me. Let's thank you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Let's this be will be our anthem. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Oh God, look upon the name of the Lord and be saved. Let's declare. If you call upon the name of the Lord, then you will be safe. Call upon the name of the Lord and be saved. Yes, Lord Jesus, truly your name is a wonderful name, Lord. Yes, Lord God. Call upon the name of the Lord, you will be saved and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Hallelujah. Yes, Lord God. Truly, Panginoon, that your grace is enough in our lives, Lord. Truly, you're worthy, Panginoon. You are the King of Majesty, Lord. You are then, you are now, and you are forever, Lord. You are the beginning and the end, Lord. You are the Alpha and the Omega. Truly that we love because you first love us, Lord God. Thank you for your amazing grace, Lord God. In our lives, Lord. Truly that your grace is sufficient, Panginoon. And here we are, Panginoon, giving our hearts, giving our lives to worship you alone. To worship your beautiful name, Jesus. Thank you, Lord God, that despite all the challenges that we experience in our lives, Lord, truly you are great, Panginoon. Like what the Deuteronomy chapter 3 verse 8, sabi nga, you will never leave us nor forsake us, Lord. Salamat, Panginoon, for everything that you have done, Lord God. Truly that we will never know how much this cost, that you see my sin upon that cross, Lord God. Truly that you are great, Panginoon. Thank you, Lord God, for giving us another chance to worship you, Lord. Giving us another chance to live kasama ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Ang aming puso ay yung pinapisensya sa dumaloy sa aming mga puso at aming mga buhay, Panginoon. Yung mga salita nawang siyang mangusap, bigay sa amin ng karunungan. Purihin ka, Lord God, purihin ka. This is all we pray in the mighty name of Jesus. Ating palakpakan natin, Panginoon. And everybody say, Amen. Hallelujah. O dakilang na aming Panginoon, tunay po na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Hindi po namin kayang sabihin sa maraming mga salita kung gaano kalawak, gaano kataas, Panginoon, kung gaano kalalim yung iyong pagmamahal sa amin. Pero ito po nararamdaman namin, Panginoon, sa iyong pagkilos sa buhay namin. Salamat po sa maraming kadahilanan na pagkilala sa iyong pagsama at biyaya sa amin. Salamat po, Panginoon, sa mga taon ng buhay, kaarawan, anibersaryo na binibigay mo, Panginoon, sa bawat isa. Tunay po, Panginoon, ang mga kalagladong taon ay patunay ng biyaya mo ng buhay sa aming lahat. Salamat po maging sa kalakas at kagalingan sa mga karamdaman. You are our way, God, Panginoon, higit ka sa anumang bagay, higit ka rin sa anumang karamdaman. Salamat dahil ikaw ang aming dakilang mong nagamot na siyang aming nakasama, Panginoon, para kami ay pagalingin sa anumang karamdaman. Salamat po, Panginoon, sa mga taon ng buhay na naranasan namin ang mga bagay na ito. Salamat po, Diyos, sa pag-ibig ko, sa mga mag-asawa na kung saan, Panginoon, ay patuloy mong pinapakitnaan. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa mga sambahayan na kumikilala ng iyong pagkilo sa bawat araw, bawat taon ng buhay. Salamat din po, Panginoon, sa iyong provision sa mga pangangailangan.
Lahat kami, Panginoon, meron pong kani-kaniyang mga pagtanaw sa mga biyaya mo sa buhay namin. Iba-iba man ang form, Panginoon, iba-iba man ang karanasan, pero maraming salamat dahil yung bawat pagkakataon ay kapahayagan na meron kaming Diyos na sakana sa biyaya at Diyos na aming great provider sa lahat ng bagay. We thank you, Panginoon, dahil sa kabila ng mga kabulagan, sa kabila ng mga limitasyon, sa kabila ng mga pangamba at alalahanin, Panginoon, hindi mo kami binibigo. Ikaw po yung Diyos na nagkakaloob, ikaw po yung Diyos na nagbubuhos ng iyong mga biyaya para maramdaman namin minsan pa, Panginoon, na meron kaming mayamang Diyos na dapat namin pagtiwalaan sa lahat ng pagkakataon ng buhay namin. Salamat po, Panginoon, maging sa proteksyon, sa pag-iingat, sa mga paglalakbay, sa anumang mga gawain namin, Panginoon, sa bawat araw. Tunay po, Diyos, na hindi po namin kayang gawin ang lahat ng bagay kung walang tulong mo. Ikaw po yung aming lakas. Ikaw po yung aming karunungan. Ikaw po yung lahat sa amin, Panginoon, para habangan namin ang bawat akong ng buhay. Salamat po, Panginoon, even doon sa mga mahihigpit na mga pagsubok, sa mga challenges, sa mga problema, sa mga suliranin dumarating sa amin. Mahirap po, Panginoon, pero naniniwala kami na sa mga bagay na ito, meron ka pong tataning mga layunin sa buhay namin. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo hinahayaang malugmok kami sa suliranin ng buhay, kundi bagkus, lalo kami maging malapit sa iyo, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Salamat sa kaaliwan, sa comfort, Panginoon, sa mga pagkakataon kami nalulungkot, anumang kadahilan ng Panginoon, pagkawala man ng mga mahal sa buhay, o anumang mga kabiguan sa buhay. Salamat dahil ikaw ang aming kagalakan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng patuloy na hindi sa aming mga puso, Panginoon, upang magpatuloy sa buhay. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay. Hindi man namin mabanggit ang lahat, Panginoon, ng dahilan ng pagkadulog sa iyo, sa harapan, Panginoon, ng mga anak mong ito. Pero sama-sama kami, nagpapasalamat, nagpupuri sa iyo, niluluwalhati ka namin dahil sapat ang iyong biyaya sa lahat ng pagkakataon ng buhay. Mangyari gawa, sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay ng iyong lingkod, iyong igawa sa bawat isa, nagpapasalamat ngayon ang iyong basta. Mga kapatid, pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon kanyang mukha sa inyo, mahapag sa inyo, ilingap nawa ng Panginoon kanyang mukha sa inyo, patuloy kayo pagpalain, mula ngayon pagpasawalang hanggan. Amen. At po palakpakan ng Panginoon. So, ngayon po umaga ay ang ating pong paksa na pag-uusapan ang Diyos ang simula at katapusan ng ating tagumpay. So, bago po tayo magpatuloy, atin po munang basahin ang Filipos chapter 1, verse 6. Inaanyayahan ko muna po ang lahat ay tumayo. Ayan. So ating pong basahin ng sabay-sabay. Ready, go? Tinitiyak ko sa inyo na ang mabuting gawang pinasimula ng Diyos sa inyo ay Kanyang tatapusin hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Tayo po'y manalangin namang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sapagkat sa umaga pong ito, alam po namin kasama po namin kayo. Lahat mula sa simula hanggang sa dulo ng aming mga tagumpay, Panginoon, kayo po ang siyang may akda. Kaya patuloy niyo po kayong pangunahan, samahan sa pagbubulay-bulay ng inyo po mga salita ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Makakapo na po ang lahat. Sino po rito ang mga laki sa probinsya? Yung may mga alagang mga manok. Yan. Sino po may mga alagang manok? Yan. Alam na ho natin, kapag may alagang manok, ay siyempre, iitlog ito sa kanyang pugaran. Tama po ba? Yung iba ay kung saan-saan. Pero ang pinakamaganda rito, yung manok ay umiitlog sa pugaran o sa kanyang pugad. At kapag natapos na yung takdan o panahon ng kanyang pangingitlog,
ito po ay kanyang nililimliman. Ano po? Nakakita na ho ba kayo ng manok na naglilimlim? Alam niyo ho ba, halos isang buwan or more than a month, nakalimlim lang ho. Bababa lang yon para kumain ng konti, tapos babalik ulit siya. Para yung kanyang itlog ay talagang sa takdang panahon, sa takdang pagkakataon, mapisa. Nakakita na ho ba na kayo ng itlog na napisa? Okay. So, meron din ho ba kayo nakitang pugara, may pugad, na hindi napisa yung ilang mga itlog? Ayan. So, siguro nakaka-relate yung iba. Thank you po. Sa amin po, sa probinsya, maraming pugad, tapos may pagkakataon na mga 3, 4, 5 sa 10 itlog, may 3 o 4 na hindi mapipisa. At yun ang ginagawa ng nanay namin noon, ilalaga yon. Ilalaga. Pero sabi niya, itong itlog na ito, hindi niyo pwedeng kainin. Sila lang ang kakain. Sa akin, bakit ganon? Kasi yun ay bugok. Kaya lang yung term na bugok sa atin ngayon, hindi na magandang term. Ano po? Pero yun, ibig sabihin ng bugok, hindi siya umabot sa pagkakapisa. Hindi siya umabot sa pagkakapisa. Ang tawag sa kanya ay bugok. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Ang ibig sabihin po, sabi ng nanay ko, kapag kumain kayo nito, hindi kayo makakatapos ng pag-aaral. Hindi kayo makakatapos o hindi kayo magtatagumpay. Isip-isip ko noon, nung bata ako, siguro yung kapitbahay namin ito, mga kapitbahay namin, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kumain siguro ng bugok. Kayo din po ba, hindi kayo pinakain ng itlog na bugok? So, ang totoo lang pala talaga noon, ang gusto nila, sila lang talaga ang kakain. Kaya ang paksa po natin ngayong umaga ay ang Diyos ang simula at ang tagumpay. Hindi ho nanggagaling ang tagumpay sa hindi pagkain ng itlog na bugok. Yan. So ang tagumpay ay nanggagaling sa Diyos. Amin po ba? So po, ang Pilipos, kapag ating babalikan ang konteksto ng Pilipos, ito ay panahon na ang Apostol Pablo ay nasa kulungan. Nasa kulungan. Siya po ay bilanggo, literally, sa isang lugar na hindi malaya, syempre. At kakaiba pa ho ang pagkakabilanggo sa kanila noong unang panahon. Minsan nakaposas pa sa loob ng kulungan. Pero itong si Pablo, mga panahon po ito, house arrest ang tawag ho sa kanya. Ano po? So, sa kanyang pagkakasulat sa taga-Pilipos, nakita niya na mayroong tagumpay na mararating ang mga taga-Pilipos. Bakit po? Sapagkat naroon ang Diyos na nagbigay sa kanila ng simula. At walang iba po yun, kundi ang pananampalatayang inilagay ng Diyos sa puso ng bawat mga mananampalataya doon po sa Pilipos. Doon pa lang po sa chapter 1, verse 1 to 5, ang Apostol Pablo po ay nagpasalamat na dahil sa mga taga-Pilipos na nakikipag-isa sa kanya, dahil sa kanilang mga pananampalataya, ay nakipag-isa mga taga-Pilipos sa layunin na ipahayag si Kristo. Ipahayag ang Panginoong Jesus. So ang mabuting gawa na binabanggit po sa Pilipos, o sabi po yan, tinitiyak ko sa inyo na ang mabuting gawang pinasimulan ng Diyos, yung word na mabuting gawa na nabanggit ay tumutukoy sa buhay pananampalataya ng mga taga-Pilipos. Ano po? At sa kanilang pagiging tapat sa gawain ng Panginoon. So ipinahayag ng ating Apostol Pablo na ang pananalig na sa Diyos
ay hindi titigil sa paggawa lamang ng mabuti o sa buhay nila, paggawa ng mabuti, kundi ito po ay hanggang sa pagbalik ng Panginoon. So ano nga ho ba ang sinimulan ng Diyos sa mga taga-Pilipos? Ano nga ba ang sinimulan ng Diyos? Walang iba kundi ang mabuting gawa. Kanina po nabanggit ko, yung word na mabuting gawa, ito po ay isang bigay ng Diyos. Ito ay ang pananampalataya. So ngayon po kasi, ngayong araw pong ito, ay tutunghayan po natin yung mga nagbigay ng effort sa pag-aaral, mga nagsitapos, mayroong mga achievement sa pag-aaral. So we believe na ang lahat ng mga ginawa ng mga estudyante, ng mga magulang, maging ang mga tumulong sa mga estudyante natin para magtagumpay ay ang Diyos ang sinimulan. Sabi po ng verse 6, tinitiyak ko sa inyo na ang mabubuting gawang pinasimulan ng Diyos sa inyo ay kanyang tatapusin hanggang sa araw ni Kristo Jesus. So ang pagtatapos ay hindi lamang po bunga ng sariling pagsisikap, kundi ito po ay biyaya ng Diyos. Maging yung mga achievement po natin. So ang Diyos ang nagsimula na mabuting gawa sa atin. Simula pa lang ng ating pag-aaral, mula pa lang sa simula, hanggang sa dulo ng ating pag-aaral, hanggang sa pinangarap nating makatapos, ang Diyos. Mula sa unang araw ng klase hanggang sa dulo, sa graduation, hanggang makamit ng mga estudyante ang mga kanilang ninanais, ang Diyos ang tumutulong at gumagabay. We believe yung mga meron po tayo, ang Diyos ang nagbigay. Amen po ba? Kung bakit po nakapag-aral, may magandang edukasyon ng mga kabataan, dahil ang Diyos ang nagbigay ng kakayanan sa mga magulang, sa mga taong tumutulong sa kanila para sila ay makapag-aral. So yung karunungan na yon na na-acquire nila mula sa Diyos o mula sa kanilang pag-aaral, galing din naman sa karunungang ibinibigay ng Panginoon. Even yung mga opportunity na ibinibigay sa atin, nanggagaling yan sa Panginoon. Even yung mga paghubog sa ating mga karakter. Ang problema lang, may nahubog bang karakter? Tingnan natin yung mga nagtapos. May nabago ba sa kanilang karakter? Sana may nabago. Hindi lang po yung mga medal ang kanilang ikukwintas. Hindi lang po yung mga achievement, yung kanilang ilalagay sa kanilang mga dibdib, kundi yung mabubuting karakter. Magagandang ugali na natutunan nila habang sila ay nag-aaral. Amen po ba? So we believe, ang Diyos ang naguhubog even yung ating personality. So, maging yung pagdidisiplina sa atin. Anumang uri ng disiplina, meron tayo. Nanggagaling po yan sa Panginoon. At ang higit sa lahat ay walang iba, kundi yung pananampalatayang inilagay ng Diyos sa puso mo, sa puso natin, kung bakit po tayo nagtitiwala sa Diyos. So yung taong may pagtitiwala sa Panginoon, we believe mayroon niyang faith. At yun yung patuloy na hinuhubog ng Panginoon sa atin. So ang mabuting gawa ay hindi lang academic achievement, kundi buong buhay na nililinang ng Diyos. Yung word na nililinang, ibig sabihin, ano po yan? Maraming pinagdadaanan. Maraming bagay na ginagawa para linangin ng Diyos ang buhay natin. Para iayos ng Diyos kung sino ka pagdating ng panahon.
Pangalawang bagay po na ating titingnan, ano pa yung mabubuting gawa na sinimala ng Diyos? Ano yung mabubuting gawa na sinimala ng Diyos sa iyo? Pag-aaral lang ba? O mga achievement lang ba? Higit sa lahat, tandaan po natin, ang sinimula ng Diyos sa buhay mo ay yung matuto kang magtiwala sa Kanya. That is faith. That is faith. So ano nga po ang tema ho natin ngayon? Ang Diyos ang simula at katapusan ng ating tagumpay. Pangalawang bagay po, ano ang mga kasiguruhan na gagawin ng Diyos yung Kanya po mga sinimulan sa atin? We believe may katiyakan na tatapusin niya ang lahat ng iyon. So kung yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay yung pananampalataya ay tatapusin niya hanggang dulo, hanggang sa dumating ang Panginoon sa atin. But we believe yung sinimulan niya, yung sa ating mga sa buhay natin, tatapusin niya rin po yun. Opo? Walang mabubugok. Walang mababagsak. Kung dito ay magpapatuloy, kung ito ay ibibigay natin, ipagkakatiwala natin sa Panginoon. Maraming nagpi-fail, maraming bumabagsak. Okay yung simula. Pero along the way, nawawala ng pagtitiwala sa Panginoon. Doon maraming bumabagsak. Sabi diyan, Kanyang tatapusin hanggang sa araw ng Panginoon. So, hindi iniiwan ng Diyos ang Kanyang sinimulan. Hindi tayo natapos lamang. Tayo ay patuloy na hinuhubog at inihahanda sa susunod na yugto ng ating buhay. Kung ilan sa atin dito mga kapatid ay nagtapos, kung ilan sa ating mga kapatid ay nagkamit ng mga achievement, hindi lang po doon natatapos. Mayroong another chapter ng ating mga buhay. Ganon din po sa ating pananampalataya. Hindi ho tayo nagiging stagnant sa ating buhay pananampalataya. Dapat araw-araw po nababago. Araw-araw mayroong dinadagdag. At we believe yan po ay gawa ng Panginoon. Hindi mananatiling kayo po ay nakaupo lamang at wala kayong gagawin para sa Diyos, para sa Panginoon. Sapagkat ang buhay pananampalataya ay buhay, nagbabago, tumataas ang antas ng pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon. So kung siya ang nagsimula, siya rin ang tatapos. Sapagkat ang Diyos ang simula at dulo ng ating tagumpay. So harapin ang ating kinabukasan na may tapang at pagtitiwala dahil ang Diyos ang kasama natin. Amin po ba? Lalo po sa mga estudyante na nagtatapos ng elementary, natatakot maging papasok sa high school. Okay, yung mga high school graduate, natatakot pagdating sa college, kasama mo ang Diyos. O ikaw ay isang empleyado, natapos na yung iyong kontrata, mayroong another stage, panibagong yugto. Huwag kang matakot. Kasama natin ang Diyos. Kasama mo ang Panginoon. Harapin ang kinabukasan ng may pagtitiwala sa Panginoon. Pangatlong bagay po, so ano yung layunin ng Diyos sa ating buhay? Ano ba yung naisin ng Panginoon sa ating buhay? Sabi po dyan, ang araw ni Kristo. Ano ba itong araw ni Kristo na laging binabanggit? Pagdating, ito po yung layunin ng buhay natin. Abutin, marating, yung hangganan, which is yung araw ni Kristo. Sa ating buhay, yung dulo ng ating buhay, ibig sabihin yung itinakda ng Diyos sa atin, that is a time. Ito yung tinatawag na araw ni Kristo.
At higit sa lahat, yung panahon na tayo po ay haharap sa Panginoon. Makarating tayo sa dulo ng ating inaasahan, yung makasama ang Panginoon. Amin po ba? Hindi lang po tayo nakatingin doon sa tagumpay na nandito tayo sa lupa, kundi nakatingin po tayo sa tagumpay. Makakasama natin ang Diyos, ang Panginoon na nagbigay sa atin ng pananampalataya. Tutuparin ng Diyos, tutuparin niya ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. So kaya tayo nga po, kapag tayo ay nagkaroon ng mga bagay na natamasa, nagtagumpay, at tayo po sinasabi natin sa Diyos ang papuri. Sapagkat lahat ng tagumpay na meron tayo, lahat ng mga achievement na meron tayo, ay dapat binibigay natin ang papuri sa Panginoon. Tama po ba? Kaya kapag tayo po may tagumpay, masarap na ibalik sa Diyos, ibigay sa Panginoon, tumingala sa Kanya, bigay ang papuri. So, hindi lang ito ang nagtatapos o pagtatapos ng isang yugto, kundi paglakad patungo sa mas malalim na layunin sa ating mga buhay. So, magpatuloy sa paggawa ng mabuti dahil ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa atin. Sabi nga po ng Jeremiah chapter 1 verse 5, sabi po diyan ng Panginoon, bago kita inanyuan sa sinapupunan, ay kilala na kita. Sa ibang translation, bago ka pa ipinaglihi, ipanganak, ay pinili na kita. Ito po ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah. Ano naman po ang connection nito sa atin? Bago ka pa magkaroon ng tagumpay, bago ka pa sumuong sa mga bagay na naranasan mo ngayon, alam na ng Diyos. Kaya ang pinaka-the best na gawin po natin, ilagay ang ating pagtitiwala sa nakakaalam ng lahat. Sapagkat siya ang magtatapos ng iyong tagumpay. So ang graduation o tagumpay ay hindi wakas, kundi simula ng pagtugon sa tawag ng Diyos. Maaring sa darating ang panahon, ay ilan sa ating mga estudyante ay sasabihin, tatawagin na ho natin silang mga engineer. Tatawagin na ho natin silang mga doktor. Tatawagin na ho natin silang yung mga title. So ang tagumpay ay may hamon sa ating mga buhay. Yung ating mga ginagawa ay may patuloy na hamon sa atin. So mahamon tayo na gamitin ang natutunan upang maglingkod at luwalhatiin ang Diyos. Hindi ho para maging sikat, kundi ang Diyos ang siyang una sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya wala ho dapat maitaas. Wala ang ibang dapat makita sa buhay natin, kundi ang Diyos ay tagumpay sa buhay mo at sa buhay ng bawat isa. Panghuli po, pagpapatuloy ng may katalinuhan at katatagan. Sabi po ng James chapter 1 verse 5, kung kulang sa karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos. Yes, nagtagumpay ka po ngayon. Baka marahil sa sunod na mga araw, bumagsak ka dahil kulang ka sa karunungan na nagmumula sa Diyos. So noong sabi ng Panginoon, mismo ang Apostle James ay nagsabi, kung kulang sa karunungan, yung word na kulang sa karunungan dito po, karunungan patungkol sa Diyos. Karunungan patungkol sa Panginoong Hesus. Sino ba siya sa buhay mo? Ano ba ang kaya niyang gawin sa buhay natin? At pwede rin po nating angkinin ito kapag tayo ay kulang sa kakayanan gawin ang mga bagay na pinagagawa sa atin. Humingi tayo sa Panginoon
humingi tayo sa Kanya. So ang mundo ay puno ng tukso at hamon. Kailangan natin ang karunungan at lakas na nagmumula sa Panginoon. Paalaala na ang tunay na tagumpay ay hindi lamang isang titulo o isang title, kundi ito ay pagsunod sa Diyos. Marahil, ang design talaga sa iyo ng Panginoon ay maging doktor ka someday. Gawin mo ang nararapat bilang isang doktor na naluluwalhati ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Someday kung ikaw ay tinawag ng Diyos bilang maging isang engineer, maging isang pulis, maging isang sundalo, gawin mo ang iyong mga nararapat na naluluwalhati ang Diyos sa buhay natin. So iba ang mga tinawag ng Diyos sa mga pagkatawag ng mundo. Marahil marami ho tayo na nakikita na ng mga Pilipino ay parang okay naman, pero corrupt. Maraming mga namumuno sa atin na parang okay naman, pero corrupt. Mayroon tayo nakikita mga namumuno, mga example na hulong natin. Ano po? Ang Mayor Vico Soto. Makikita ko talaga nating legit na anak at lingkod ng Panginoon. Someday, baka ilan ho sa atin dito, ito yung pagkakatawag sa atin, manguna sa ating bansa. Kaya po ang pagtatapos, ang mga tagumpay sa buhay nating ito, laging ito po ay ang pagsunod sa Diyos at ang Diyos ang maluwalhati. Nabigyan ka ba ng award sa English? Nabigyan ka ba ng award sa math? Nabigyan ka ba ng award sa maraming larangan? Ang Diyos ang dapat maluwalhati. So hindi lang po, ibig sabihin ang bawat isa ay nagtatagumpay sa mga bagay ng pag-aaral, kundi sa buhay mismo ho natin, kung tayo ay sumusunod sa Panginoon. Kung tayo po ay sumusunod sa Panginoon. So yung pagkatawag talaga sa atin ng Panginoon, sundin natin siya at luwalhatiin siya sa mamagitan ng pananampalatayang itinakda ng Diyos, inilagay ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, ang sinimulan ng Diyos sa ating buhay ay Kanyang tatapusin na mayroong tagumpay. Amen po ba? Kaya sa Diyos ang papuri. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bago po ako magtapos, akin pong inanyayahan ng akin pong may bahay upang bigyan pa ho tayo ng isang mensahe ng awit. Mensahe na nagmumula sa Panginoon para mahamon tayong maglingkod, magbigay ng luwalhati sa ating Panginoon. Ayan, ano man po ang meron tayo ngayon, lalo sa mga nagsigraduate, nagkaroon ng achievement, lahat po ito ay galing sa Panginoon. At ang lahat ng kung anong meron tayo ay galing sa Panginoon. Kaya ating ibalik sa Kanya ang papuri, balik natin, ihandog natin kung ano yung kaya nating gawin at ibigay para sa Panginoon. Ano nga bang halaga ng buhay kong ito kung hindi ilalaan para sa'yo? Ang himig at ang tinig ko'y anong saysay nito kung hindi ilalaan para sa'yo? Wala nang hahanapin pa sa'yo, O Diyos, pagkat lahat sa buhay ko'y Ikaw. Kaya ang buhay ko'y aking ilalaan upang Ika'y aking paglingkuran.
puso kong handog para sa'yo. Pagkat ang himig at titig kasama ng aking tinig, ikaw ang nagbigay, Panginoon. Purihin ang ngalan mo, O Diyos, pagkat tunay kang dakila. Ang ngalan mo'y itataas, itataas. Kaya't ang awiting ito'y buong puso kong handog para sa'yo. Pagkat ang himig at titig kasama ng aking tinig, ikaw ang nagbigay, ikaw ang nagbigay, ikaw ang nagbigay, Panginoon. Tunay nga po, buong puso nating ihandog sa ating Panginoon, ano man ang meron po tayo. So, lahat po ng meron tayo, ipaglingkod natin sa Panginoon. God bless po. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po na ang simula at tagumpay ay nasa iyo. Katulad po ng iyong paalala sa amin, Panginoon, ang lahat ng bagay ay hindi mapangyayari kundi lamang sa iyo, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Salamat po, O Diyos, sapagkat ang iyong sinimulan ay iyong patuloy na pinapatnubayan at ginagawang totoo sa amin pong mga buhay, sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon. Salamat po, dakilang Ama, sa iyong pagsama sa amin sa nagdaang isang linggo at sa araw na ito, sa pagkakataong makasama namin ng bawat isa, especially, Panginoon, ang aming pong mga kasama na ngayon lang po namin na kasama sa church, sa aming mga bisita, Panginoon. We pray for them. Dalangin namin na sila po'y napagpala sa gawain ito, Panginoon, nadama nila ang iyong presensya, nadama nila, Panginoon, ang pagmamahal ng mga kapatiran, at dalangin namin, Panginoon, pagpalain mo sila sa lahat ng aspeto ng buhay nila. At nihiling po namin na makasama pa namin sila sa mga susunod na linggo, Panginoon, sa aming pong mga gawain. Hinihiling po namin sa iyo sa umagang ito, maging ang aming mga kapatid na nagpapagaling at may karamdaman, ang aming pong kapatid na Kuya Sol, Panginoon, ang patuloy na kagalingan, ibibigay mo sa kanya. Ang aming pong Kuya Alvin, Panginoon, dalangin namin ang patuloy na paghihipo mo sa bahagi ng kanyang mata, Panginoon, na patuloy po na humihiling ng kagalingan, Panginoon, sa iyo. Maging sa iba pa namin mga kapatid na ngayon po ay nakakaranas ng karamdaman. We pray for them, Lord, yung aming mga kapatid na nasa ICU, si kapatid na Jesus Martino, na ngayon ay comatose, Panginoon, si kapatid na Emil Urbi, Panginoon, dalangin namin ang patuloy po na pagsama mo sa kanila, ang iyong kapangyarihan, ang maranasan po ng mga kapatid na ito, Panginoon, sa kabila ng kanilang karamdaman. We pray, Lord, maging sa kaaliwan ng sambahayan ng mga Tolentino sa pag-uwi sa iyong piling ng aming Nanay Joy. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang iyong kaloob ay higit sa aming kaalaman at naisin. At ito, Panginoon, ay ang siyang lalong makabubuti, Panginoon, para po sa Kanya at para po sa lahat ng mga nagmamahal sa Kanya. Dalangin po namin maging ang anumang kabigatan meron ng bawat isa sa mga sandaling ito. Sa iyo po namin ito itinataas, ipinapagkatiwala. Hinihiling po namin na sa loob ng isang linggong darating, samahan mo kami, ikaw ang maluwalhati ng aming mga buhay. Kung meron mang mga masamang panahon, bagyo, bigyan mo kami ng iyong pag-iingat at proteksyon, Panginoon, at patuloy naming maranasan ang iyong pangangalaga. Purihin ka po. Ito po'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ng mga taong
pinakamamahal, naway sumaating lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipisa at kaaliwan, buhat sa banal na Espiritu, mula ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen.